Si Yahweh ay aking pupurihin sa lahat ng pagkakataon. Ang pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Tayo po'y magsitayo para sa ating panimulang awit, Christ is made the sure foundation. Christ is made a sure foundation, Christ the head and cornerstone, chosen of the Lord and precious, binding all the church in one. Holy Zion's held forever, and her confidence alone. To his temple where we call thee, come, O Lord of hosts, today. With accustomed loving kindness, hear thy people as they pray, and thy fullest benediction shed within its walls always. Here vouchsafe to all thy servants what they ask of thee to gain, what they gain from thee forever, with all blessed to retain, and hereafter in thy glory evermore with thee to reign. Lord and honor to the Father, Lord and honor to the Son, Lord and honor to the Spirit, ever three and ever one, one in might and one in glory, while unending ages run. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon. Nawa kami kalugaran mo sa umagang ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging katanggap-tanggap sa iyong kalooban ng aming pagtitipon mula sa simula hanggang sa katapusan ng pananambahang ito. Kami po ay sumasamo sa iyong harapan na kami ay iyong patnubayan at alisin sa aming kaisipan ang anumang masasamang pag-iisip, inggit at pakikipag-alitan sa aming mga kasama. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit, bagkus ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Tayo pong lahat, kayo'y muling isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time, mga kapatid, ating pong i-welcome. Hindi nyo po sila nakikita, nandun sila sa taas. Yan, kaway-kaway mga kabataan, 2, 4, 6, 7 estudyante ng VCS natin, young older elementary sila. Asan yung mga teacher nila? Yon, hindi nyo nakikita. 7 po sila doon. Mga kabataan na po yung mga yon. So, sana po, hindi natin sila pinipilit na sumamba, pero dahil sa VCS na natapos na ng 1 linggo, meron pa kayo mga anak 1 linggo. Correct? So, dadalo kayo ulit? Amen, amen. Purihin. I-welcome po natin sila. Nandun po lang sila sa taas. Yan, welcome to the older elementary. Sinong teacher ninyo sa older elementary? Sino daw? Ayun, sino? Sinong teacher nila? Si Kuya Bochok? Okay, sila Stephanie. Yan, ang teacher nila. So, salamat mga anak at magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. At yan ay para sa inyo. Ating pong batiin ang ating birthday celebrant. Wow, nag-iisa sa linggong ito. Noli Sadulyo. Yan, nag-iisang may birthday po. Salamat din po sa ating Thanksgiving offering ng ating flower donors. Always, Dr. Gigi. Yan, mainit ang panahon kaya madaling nalalanta ang mga bulaklak. So mga kapatid, meron pa tayong 1 linggo. Salamat po yung sa 1 linggong nag-sponsor ng mga pagkain ng ating mga teachers. At gayon din sa mga teacher. Alam niyo na po kung sino kayo. Ngayon po, nandito ulit. Iuwi ninyo ha, para makita nyo kung kailan po kayo. May 5 araw ulit na kayo ang family in charge sa pagpapakain ng ating mga teachers. So mga kapatid, ipinalagay ko na dito yung district conference natin May 16. Gaganapin ito sa Church of the Savior. So, attend po tayo dito para alam natin kung ano yung kalakaran at gawain ng ating distrito. Kahapon po ay katatapos lang yung online celebration ng ika-33rd anniversary, founding anniversary ng distrito. Salamat sa mga nanood, nakisama sa selebrasyong ito. Kaya mamaya po mga kapatid, ayon po doon sa instruction sa amin, ay ipunin din natin mamaya yung offering natin. Mamaya po dito, mayroon tayong special offering for the 33rd founding anniversary ng ating distrito. Yung Philippine Annual Conference natin, naka-schedule na po, May 26 to 29. Kaya pinakahuling-huli po ang PAC. Imagine nyo ha, May 26 to 29. Kung may lipatan ng destino, ang hirap ano, Sabado, tapos first Sunday, nandun ka na sa iyong bagong destino. Yan, talagang ganyan po ang aming buhay bilang inyong mga manggagawa. Itinerant po kami, taon-taong binabasahan. Okay, yung Recognition Sunday po natin, at saka Appreciation Sunday, sa May na po ito, mag-meeting ang nurture, kasi wala pang date. Itong announcement na ito mga kapatid, example, yung picture ninyo, anong grade, academic award, career achievement, school or company. Mga promotion, mga graduate, masteral, doctoral, anuman pong klase na natapos ninyo, ay pakisubmit po yung picture ninyo na gusto nyo at saka yung course or anuman po yung mga diploma. Kasi may mga diploma na hindi natin na, iba-iba na po ngayon, no? Ang mga klase ng mga diploma natin.
So yung ating pong children's camp, nakadate na rin po yan. Meron na rin pong nagpa-registered na pupunta May 5 to 7. So pagkatapos po ng nating BCS, ang children's camp naman po, ito ay gaganapin sa ang liliit, no? Naik, Cavite. Naik, Cavite. Ang registration fee ay 2,000. Yan. Suportahan po natin yung ating mga activities sa summer na to dahil ito po ay gawain, connectional na gawain po natin. So, pakikiabot po ng ating pakikipagdalamhati at pakikigalak na rin kay Nanay Nori. Nandito si Nanay Nori, na-miss lang natin, wala na yung katabi niya. So, we hope na nandito ka palagi every Sunday. Yan. Diyan na ba nakatira sa inyo, anak? Diyan sa inyo nakatira? Ganun pa rin. Anyway. Yun, nailibing na po si Tatay Doming noong, kailan na nailibing natin? Tuesday, noong Tuesday po. So, yan po. Kung wala na, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa ng kapayapaan with the song, Oh, I Love You with the Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pinagpapala, sinasamba at dinadakilan namin aming Ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na minsan pa ay ibigay ang aming oras, ibigay ang aming buhay, ibigay ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng aming sama-samang pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat, paggabay at pagsama sa nakalipas na mga araw sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gitna at sa kabilaman ng ilan sa amin ay mayroong dalamhati, kalungkutan sa puso, O Diyos, sa paglisan ng isang mahal sa buhay. Ngunit kayo pa rin ang aming pag-asa, ang aming katiyakan, ang aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa naging buhay ng inyong lingkod na nasa inyo ng piling, si Tatay Domeng, Panginoon. Salamat sa mga panahong nakasama namin siya. Sa iglesyang ito, naging bahagi siya sa pag-unlad at paglago ng simbahang ito, Panginoon. Patuloy na tinataas po namin ang sambahayan ng mga munis. Kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanila ng kapayapaan, ng pag-asa, ng kagalakan sa kanilang puso. Patuloy mo ipadamang ni presensya ang inyong habag at ang inyong kalinga sa sambahayang ito, Panginoon. Gayon din po sa bawat isa na naririto ngayon, Panginoon, at maging sila nakasama po namin sa online worship, O God, nasa kanilang mga tahanan o nasa ibang bansa. Salamat po sa kanilang buhay, sa pagkakataon na makasama sila sa gawaing ito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin, O Diyos, maging sila na mayroong mga karamdaman, nasa ospital. Tinataas namin sa inyo si Mar Manansala na nasa heart center, Panginoon, nasa ICU, O God. Hipuin niyo po siya ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Gayun din po sa mga prayer request
na patuloy namin dinudulog, nilalapit sa inyo sa kanilang mga tahanan o kasama namin ngayon, Panginoon, na may mga pisikal na nangangailangan na kagalingan, O Diyos. Maging sa mga espiritual, nakagalingan din ay aming inihiling at dinadalangin sa inyo, Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng mga ministeryong pinagkatiwala mo sa iglesyang ito, salamat sa patuloy na kalakasan at buhay na inyong binibigay, Panginoon. Salamat sa bawat sambahayan at tahanan na sama-samang naglilingkod, sumasamba, at nagtitiwala sa isang Diyos. Tinataas po namin ang aming kapaligiran, ang aming syudad, ang aming bansa, Panginoon. Kahabagan niyo po ang aming bayan. Dalangin po namin ang patuloy na kaayusan at pagbabago. Tulungan niyo rin po ang gampanan po namin ang aming tungkulin na maging tapat sa inyo bilang mga mamamayan ng bayang ito, Panginoon. Wala man kami sa posisyon, wala man kami sa tungkulin, wala man kaming hinahawakang mga responsibilidad, pero tulungan niyo po kami na sa maliliit naming magagawa ay makapag-ambag po kami at makatulong para sa aming kapwa, Panginoon. Katulad ng pagbabahagi ng pananampalataya na mayroon po kami. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa pag-aalala. Muli na ikaw ay nananatiling buhay, kung kaya't nagpapatuloy po kami sa aming pagsamba at pananampalataya sa inyo. Binabalik namin sa inyo, aming Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Inihandog namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito bilang aming pakikibahagi para sa pangarap, plano ng inyong iglesia sa sanktuaryong ito at sa mga pagawain po sa lugar na ito. Kayo pong magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na nakikibahagi sa patuloy na pagbuo ng inyong sanktuaryo sa dakong ito, O Diyos. Katulad din sa kanilang mga tahanan ng inyong pag-iingat. Amen. Para po sa ating pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan mula sa aklat ni Isaiah, Kabanata 51, mga talatang 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tignan ninyo ang pinaghuhukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah na sa lahi ninyo'y nagluwal. Nang aking tawaging si Abraham, siya'y walang anak. Ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Aking aaliwin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para sa akin. Pakinggan ninyo ako, aking bayan, ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ang pagliligtas ko ay agad na darating, hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitay pawang maglalaho at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon, lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan. Ang tagumpay ay walang katapusan. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Lucas sa Kabanatang 24, mga talatang 13 hanggang 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon ngang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kayo hahangal ninyo,
Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira siya iyon at binigay sa kanila. Noon nabuksan na kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnang nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus na paghati-hatiin nito ang tinapay. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, ang nagbigay ng mensahe ng awit sa ating district online celebration ay ang St. Paul. Kaya ngayon po mga kapatid, habang sila'y umaawit, ating pong ipagkaloob ang ating mga offering para sa ating misyon sa ating distrito.
Purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit. Hindi ko po alam na yun din pala ang aawitin nila ngayon. Kung nanood po kayo kahapon ng live, FB at saka online, yun po yung kanilang kinanta sa ating anniversary, 33rd anniversary ng ating distrito. Kaya mga kapatid, yung offering na yan ay dadalhin sa distrito para sa misyon po yan. Kaya kung sino pa ang gustong magkaloob, iabot lang po sa ating treasurera. Mula sa ating teksto ngayon, mga kapatid, ay ating pong pagbubulayan yung gospel reading in Luke 24 verse 13 to 35. Di ko na po uuliting o istoryahin. Kung pinakinggan po natin kanina yung pagbasa sa gospel, ay isang pangkaraniwang istorya na kung saan ito yung tinatawag nating yung Emmaus Walk. Gusto pong i-focus natin doon sa isang damdamin nung dalawang alagad na nagkaroon sila ng pag-aalab ng kanilang mga puso nang makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga mananampalataya, ay nakakaranas pa rin tayo ng mga pabago-bagong pakiramdam. Pakiramdam ukol sa ating paglilingkod sa Diyos, ukol sa ating pagsamba. Minsan pakiramdam natin, mainit tayo sa pagsamba. Tapos unti-unting habang lumilipas, lumalamig na. Minsan pakiramdam natin, sipag na sipag tayo sa paglilingkod. Minsan naman, nakakatamad. At minsan gustong-gusto nating yung mag-participate, maging active sa lahat ng ministry ng iglesia, maging aktibo sa Bible study, care group, yung tipong pakiramdam mo na habang naglilingkod ka, lalong napapalapit ka sa Diyos. Pero, may mga panahon din, unti-unting naiiba. Naiiba na parang ayaw na nating kumilos. Parang ayaw na nating makibahagi. Parang ayaw na nating mapalapit sa Diyos. At higit sa lahat, ayaw na nating mapalapit sa kapwa mananampalataya. Sa akin pong palagay, mga kapatid, ito po yung mga problema ng buhay ng isang Kristiyano. Yung pabago-bagong pakiramdam sa Diyos. May mga panahon na nag-aalab ang ating mga puso. May panahon naman na parang nabablock ang puso natin para sa Diyos. Parang yung naghihintay na naman tayo ng super hike sa ating mga activities. O dumarating din tayo na naghahanap ng iba o other na pampasigla sa ating pag-aalab sa gawa. Tulad ngayon, alam nyo, napakarami yung mga estudyante ng BCS. Kanina winelcome natin yung mga kabataan. Sana mga kabataan, i-care nyo po sila, mamaya invite nyo sa ating Sunday School, mamaya pagkatapos ng simba. Paano na? Totoo nga naman ang katotohanan na nakakatulong ang mga extraordinary or extracurricular activity ng iglesia. Tulad ng pagtuturo ng BCS, ano pa, mga outing, practice, lahat yan ay extracurricular activities na nagbibigay ng init o alab ng paglilingkod sa Diyos. Pero paano naman yung araw-araw na mararanasan natin bilang tayo ay mananampalataya, bilang isang Kristiyano sa ating mga tahanan? Paano kaya yung mga trabaho o sa school o yung mga workplace
face natin, ang init ba na nararamdaman natin ay lumalamig? Yung alab ba na nararamdaman natin para sa Diyos ay natatabunan ng mga kaabalahan sa iba? At yung mga stress sa buhay, paano na kung wala ng extracurricular activities ng iglesia? Hindi ka na ba mag-aalab? Yung puso ng bawat isa para sa Diyos. Dapat nating alamin, mga kapatid, ang malinaw sa ating puso, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kung papaano mapapanatili ang ating puso ay nag-aalab sa pananampalataya. Ng ating puso ay nag-aalab para sa paglilingkod sa Diyos. Kung kaya tignan natin anong sinasabi sa verse 32 na binasa kanina. Ito yung nararamdaman nila noon. Noong kapiling pa nila ang ating Panginoon, ang mga alagad. Doon sa daan, nung nag-uusap ang dalawang alagad na ito, nasabi nila, nag-uusap sila, ay kaya pala, sabi niya sa verse 32, nag-aalab ang aking puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan pertaining kay Jesus Christ. At ipinapaliwanag niya sa atin ang kasulatan. For sure that time, nauunawaan na ng dalawang alagad tungkol sa pangyayaring nagaganap sa mga ilang araw. O nauunawaan na nila ang paghihirap at pagkamatay. At bakit nawawala sa oras at pagkakataon na yon ang labi ng Diyos sa libingan. Nauunawaan na nila on that moment kung bakit kailangang mamatay si Kristo. Kaya, nagbago rin ang kanilang pakiramdam. Ang dalawang alagad na ito na naglalakad patungong Emmaus. Sabi ng ating teksto, may init na naramdaman ng dalawang disipulo. Mga kapatid, mag-focus tayo doon sa dalawang disipulo na naglalakbay patungong Emmaus. Mula sa Jerusalem, yung araw na yan, araw na nabalitaan nila na nabuhay si Jesus. So noong una, hindi nila nakilala si Jesus. Habang naglalakad sila, di ba sabi ng Biblia, sumabay si Jesus. Ngunit hindi nila nakilala. Subalit nung naramdaman na nila ang pag-iinit at pag-aalab ng kanilang mga puso, nawala sa paningin nila ang Diyos. Yun yung tinatawag ko kanina na pabago-bagong damdamin ng isang mananampalataya. Na kung papaano kung wala na yung mga extracurricular activities ng church, hindi mo na ba mararamdaman yung alab, yung sigla ng iyong paglilingkod? Ano ang nasabi sa isa't isa ng balikan natin sa verse 32? Hindi ba, sabi niya, nag-alab yung puso mo kanina? Hindi ba naramdaman natin na nag-alab ang puso natin habang tayo ay kinakausap niya sa daan? Mga tanong sa kanilang dalawa ng mga alagad na ito. At ano ang nakita nila? Habang binubuksan niya ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, naramdaman mo ba yung alab ng iyong puso? Nagtatanungan sila, mga kapatid. At alam natin na sa sitwasyong yaan, sa konteksto o sa panahon na yaan, ang dalawang alagad, kaya nagtatanungan sila, hindi pa nila mabuting o gaano nalalaman yung kung gaano ka-espesyal ang nangyayari sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya nung pauwi sila at naglalakad, sa kanilang pagkukwentuhan, nandoon yung sigla. Nandoon yung umaapaw na pakiramdam. Yung intensyo
emosyon sa puso nila. Mainit na relasyon sa Diyos. Mainit na relasyon kay Jesus ang kanilang na-experience. Marahil nagpapahiwatig sa kanila na ito ang nais ng Panginoong Jesus, na mag-alab ang kanilang puso at maintindihan at maunawaan ang kanilang kasiglahang naranasan sa kanilang paglalakad patungong Emmaus Walk. Posible din ito, mga kapatid, na nais ng Diyos na maranasan ng mga alagad at maranasan din ng bawat isa ang pag-aalab ng puso katulad ng mga alagad na ito. At iisa lamang ang tanging kasagutan kung bakit nag-alab ang damdamin at ang puso ng dalawang alagad samantalang sila'y naglalakad. Nang buksan ng Diyos ang Biblia, nang buksan ng Diyos ang kasulatan, at habang ine-explain ng Panginoon ang scripture na iyon, ang salita ng Diyos, ano ang nabatid at naintindihan ng dalawang alagad? Hindi lamang pala basahin, hindi lamang pala buklatin, hindi lamang pala pakinggan ang salita ng Diyos, kundi unawain, intindihin, namnamin ang mensahe ng salita ng Diyos, at habang nakikinig sila, maging tayo habang nakikinig at pinakikinggan ang salita ng Diyos, nakikilala natin at tumitibok ang puso natin, nag-aalab ang salitang iyon sa ating paglilingkod at pagkaunawa sa Kanya. At habang nare-realize natin ang salitang iyon ng katulad ng naranasan ng dalawang alagad na ito, mga kapatid, natuto silang magpatawad, natuto silang umibig, at binuksan nila ang kanilang puso na naglalagablab sa paglilingkod sa ating Panginoon. At tulad nila, tulad mo at tulad din ko, na kung dumarating man yung namamatay at iindap-indap, at hindi na nag-aalab ang ating mga puso sa ating paglilingkod, tandaan natin, hindi lamang ang physical, maging ang ating spiritual, ay mararanasan natin yon sa pamagitan ng nais ng Diyos at sa pamagitan ng Kanyang salita. Nais ng Diyos na mag-init ang mga puso natin para sa Kanya. Nais ng Diyos na nag-aalab dapat tayo upang tayong lahat ay makaranas ng bagong init ng paglilingkod, ng lahat ng ating kakulangan, ng lahat ng araw-araw nating mga buhay. Ano mang kasimple na ginagawa mo at ginagawa ko, mga kapatid, ipinapahayag ng Diyos ang iisang damdamin dapat, ang nag-aalab na puso sa paglilingkod. Minsan, sinabi ko kanina, mainit, malamig tayo. Isa lamang ang sinasabi ng ating teksto ng solusyon. Nang kinasama ng Diyos sa paglalakad ang dalawang alagad, binuksan niya ang Biblia at Kanyang ipinaliwanag. At yun din ang ating magiging tinig sa ating mga araw-araw upang hindi maglamig ang ating paglilingkod. Buklatin, basahin, panatilihin ang alab ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Wala nang iba. Wala ka nang hahanapin. Ay, ayaw ko nang magsimba dyan kasi hindi ko nararamdaman ang alab ng paglilingkod. Habang nakikita ko yung aking kaaway, yung aking kinaiinisan, ayaw ko nang pumasok sa simbahan yan. Hindi yun ang katugunan, mga kapatid. Hindi ang iyong kaibigan, hindi yung nakilala mo ngayon. Ang magbibigay alab ng sigla ng ating paglilingkod, ang sabi ng ating teksto, ang Kanyang salita. Huwag lamang
tandaan, wag lamang buklatin, namnamin at isapamuhay ang salita ng Diyos at ipapaliwanag niya sa atin. Mga kapatid, paalala sa atin na ang kwento ng dalawang alagad na naglalakad patungo sa Emmaus ay nagpapakita ng ating karaniwang karanasan. Minsan ay malungkot ka. Minsan ay naguguluhan ka. At nawawalan ng pag-asa dahil sa mga pagsubok o pangyayari na hindi inaasahan. Huwag kang malugmok. Huwag mawala ang init ng paglilingkod. Huwag maalis sa ating mga puso ang nag-aalab at kasiglahan ng ating paglilingkod. Lilipas din yan. Dadaan lang din yan. Kaya, kapag nararamdaman mo na nanlalamig ka, anong gagawin mo? Daanan mo lang yan. Kunin ang banal na salita, ang Biblia, at buklatin. Ituturo at ipapaliwanag ng Diyos ang lahat ng nakasulat tungkol sa Kanya. At diyan, mga kapatid, magsisimula muli ang init at ang alab ng ating paglilingkod. Saan man tayo kabilang, saan ka man naroon na pangkat o organisasyon, saan ka mang iglesia o church na naglilingkod, bahagi yan ng paglalamig. Ngunit huwag mong hayaan, kapatid. Dahil kapag nawala na ang init at alab ng sigla ng paglilingkod, para bang sinabi mo, Panginoon, dyan ka na. Para bang sinabi mo at hindi ka naniniwala na ang Diyos ay buhay. At ang Diyos ay nandyan lang sa tabi mo at hindi kanya iniiwan. Mula dito sa ating teksto sa umagang ito, mga kapatid, matututunan natin ang mga mahahalagang bagay. Si Jesus ay lagi nating kasama kahit sa panahong tayo ay malungkot, tayo ay naguguluhan. Minsan lang talaga, hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya nararamdaman dahil sa kawalan ng ating pananampalataya. Isang mahalagang iiwan ko po sa inyo na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa kapag binabasa natin at pinakikinggan nito. Unti-unting nauunawaan natin ang plano ng Diyos at magiging mainit ang ating puso para sa Kanya sa ating paglilingkod. Nang tignan natin sa kahuli-hulihan ng ating teksto, sa pakikipag-isa at pakikipagsalo ng ating Panginoon sa mga alagad, doon sa banal na hapunan, ano ang naramdaman nila? Naramdaman nila ang presensya ng ating Panginoon. Naunawaan nila ang ibig sabihin nang hindi sila iniwan ng ating Panginoon. Ang kasaysayan sa Emmaus Walk, mga kapatid, ay paalala sa atin. Ang kamatayan niya ay hindi katapusan, kundi simula sa bagong buhay. Dahil sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, kahit anong hirap, kahit anong lungkot ang ating dinaranas, may pag-asa dahil buhay si Kristo at kasama niya tayo sa bawat hakbang ng ating buhay. Ipararamdam at ipararanas ng Diyos. Buksan lang natin ang ating isipan at ang ating mga puso at papasukin siya ng tulad ng ginawa ng dalawang alagad. Nang hindi na nila nakita ang Diyos, naunawaan nila ang pangyayari sa kamatayan, sa pagkabuhay na maguli,
at sa pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na espiritu na iniwan sa kanyang mga alagad at maging sa ating kapanahunan. Mga kapatid kay Kristo, hinihikayat ko po kayo sa araw na ito, sa umagang ito, na magpatuloy, huwag sumuko. Patuloy tayong mag-alab sa ating paglalakbay at maging handang ibahagi sa iba ang pag-ibig at ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Nasa punuan po tayo ng paghahandog ng maikapu, pangako at kaloob. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo na hindi nagbabago, ngunit ikaw ay Diyos na laging may bagong ginagawa sa aming buhay upang patuloy na mag-alab ang aming pananampalataya at paglilingkod. Sa aming pagkakaloob, O Diyos, patuloy mong inilalagay ang alab sa puso namin bilang aming pakikibahagi sa patuloy na paglaganap ng inyong mabuting balita dito sa lupa. Kayo pong magbalik ng pagpapala sa kanila na nagmamalasakit para sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.
blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning on the everlasting arms. In His pilgrim, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, Leaning in the leaning on the everlasting arms. Dakilang Diyos, masdan mo po kami sa umagang ito. Sa aming paglapit sa iyong paanan, sa aming pananatili mula sa aming mga upuan, iisa lamang Panginoon ang aming dalangin. Ang paglapit na may kapakumbabaan. Ang paglapit, O Diyos, na ikaw lamang ang aming pag-asa sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Ikaw ang kaaliwan, ikaw, O Diyos, ang inspirasyon ng bawat isa sa amin. Ikaw, O Panginoon, ang nagturo sa amin na kung papaano kami sumunod sa iyo. At yan ay sa pamagitan, O Panginoon, ng aming pagbubuklat, pagbubukas ng iyong mga salita, ang libro ng kapayapaan, ang libro ng kaligtasan, no kung saan, O Diyos, doon namin matututunan ang lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa aming mga buhay upang kaya naming tanggapin, O Diyos, yung aming hindi naiintindihan mga sitwasyon sa aming mga buhay. Huwag mong hayaan, O Panginoon, na mag-alab lamang ang aming mga puso. Sa kadahilanan, mayroong mga mabubuting nangyayari sa aming mga buhay. Mayroong mga ginagawa kami tulad, O Diyos, ng mga activities ng iglesia. Kundi, O Diyos, mag-aalab kami ng paglilingkod dahil ikaw ay kasakasama namin. Ikaw ang nagturo sa amin kung papaano lumakad patungo sa iyo. Kaya nga, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat iyong mga anak na ito sa kanilang mga pinagpapasalamat sa mga buhay. Narito din, O Diyos, nakikita mo ang mga kabataan na nagsidalo ng iyong pananambahan. Naway maranasan din nila, O Panginoon, ngayon yung alab at sigla na matagumpay na paglilingkod sa aming Panginoong Diyos. Hindi lamang sa araw ng pananambahan, hindi lamang sa araw ng Daily Vacation Church School, kundi, O Diyos, manaig ka, ipaunawa mo sa kanila ang kanilang mga tungkulin bilang iyong mga tinawag na mga kabataan sa iglesyang ito. Marami silang mga pangarap, O Panginoon. Kung kaya't aking pong itinataas ang mga anak mong ito. Alam ko, Panginoon, na ang iyong presensya ngayon ang aming nararanasan. Na siyang nagbibigay ng kasiglahan at alab at init ng paglilingkod. Hindi lamang sana, Panginoon, sa mga panahon na ganito, kundi sa araw-araw naming buhay. Naglalagablab, O Diyos, ng tulad ng pagningas ng kugon o ng apoy ang aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat kailanman hindi mo kami iniwan. Lagi mo kaming sinasamahan. Kung nakakaranas man kami ng lamig ng paglilingkod, O Diyos, dahil kami ang umiiwas, kami ang lumalayo ng lumalayo
dahil sa mga pakiramdam na dumarating sa aming physical na pangangatawan. Panginoon, ang puso nawa namin, nang ikaw ay aming tinanggap bilang aming Panginoon at tagapagligtas, ang siya naming mararanasan, hindi lamang Panginoon doon sa nangyari sa Emmaus Walk, na tuwing naglalakad kami, ganun din, O Panginoon, ang aming nararanasan tulad ng 2 disipulong ito. Naunawaan nila ang iyong kamatayan, ang pagkawala mo doon sa libingan, dahil ang pangako mo ay magkakaroon ng buhay. Mabubuhay muli ang aming Panginoong Diyos, at yan, O Panginoon, ang iyong pag-ibig na ipinakita sa amin. Dakilang Diyos, nagsusumamo po kami ngayon. Muling maranasan namin yung engkwentro sa iyo, nang gaya ng mga alagad mo, nang gaya ng unang mga nanampalataya, kung paano nila na-encounter ang aming Diyos na tagapagligtas. Mangusap ka ngayon sa amin, Panginoon. Ipaintindi at ipaunawa mo ang mga bagay-bagay na hindi namin nauunawaan. Maging sa aming mga panalangin, mga kahilingan, na kung minsan hindi pa namin natatanggap ang kasagutan. Ngunit tulad ng pangako mo, hindi mo kami iiwan. Nariyan ka lagi, sumasabay, kasakasama namin, saan man kami maglalakbay. Panginoong Diyos, masdan mo po ang bawat mga anak mong ito sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga tahanan, panibagong experience, panibagong kahulugan ng katipan nila sa araw na ito ay ang aming Panginoong Diyos na aming tagapagligtas. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. What am I to dread? What am I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Mga kapatid kay Kristo, buong tiyaga at sigasig nawa tayo sa ating paglilingkod. Maging magkaroon tayo ng alab at sigla at ipagbunyagi ang buhay ni Kristo na naranasan natin ngayon. At sa ating paglabas, taglayin nawa ninyo ang kapayapaan, ang pamamaraan ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa inyo araw-araw. Ang presensya nawa ng Diyos na ating tagapagligtas ang magkaloob sa inyo ng kapayapaan. Ang presensya ng Diyos nawa ang mang-aaliw at magkakaloob sa inyo ng kapanatagan, ang kaalaban at init ng paglilingkod, mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.